po kayong lahat. I hope okay po tayo ay nasa pag-iingat ng Panginoon. Isang mapagpalang araw at ako po ay nagagalak na maging bahagi muli ng ating daily devotion. At ngayon nga po ay tayo ay nasa ika-39 na yugto ng CLF 40-Day Prayer and Fasting for the Nation na may tema na Who is my greatest source of inspiration from the Bible and how do I share it with others? So, yan. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay mag-start sa isang maikling panalangin. So, Heavenly Father, amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Lord sa oras pong ito na kami po ay muling makakapag-aral ng iyong salita. Lord, as we tackle Panginoon ang isa sa mga Bible characters na naging isang magandang halimbawa sa pamumuhay ng isang Kristiyano, gabayan mo po kami Lord na ma-dissect po ng mabuti ang mga aral na gusto niyo pong matutunan namin sa tao pong ito. At gayon po Panginoon ay mai-apply po rin namin sa aming pamumuhay. Kayo po manguna Panginoon sa pag-aaral pong ito Panginoon, at kayo din po Panginoon ang magtatak sa amin ng mga wisdom pong ito na gusto mo po namin na matutunan ngayong oras na ito. Salamat Panginoon, kayo po ang manguna sa mga oras pong ito. In Jesus name we pray. Amen. So, ayan. So, ang tema po natin ngayon ay ang ating greatest source of inspiration from the Bible aside from Jesus Christ. So, actually, ito pong napili ko pong Bible character na-discuss na rin po siya before. Pero as I was praying, nabigyan po ako ni Lord ng wisdom kung sino po yung i-share ko na Bible character. Itong tao pong ito is nag-stick po talaga siya sa akin. At dami ko pong mga bagay na nakarelate po sa kanyang pamumuhay. At wala nga ba po kundi si Pablo o si Paul. So, yun. So, sa mga unang devotions po na-share na po yung kanyang history, yung saan nagsimula si Pablo, kung ano ang kanyang mga ginawa dati, at ginawa after makilala ang Panginoon. So, sa discussion po ngayon, gusto ko pong mabigyan ng emphasis yung mga characteristics o yung mga ginawa at yung turo ni Pablo after niya po makilala ang Panginoon. So, yon. So, meron pa akong 5 points na nais ko pong bigyan ng emphasis sa devotion po na ito. So, unang-una po is yung transformation. So, nakita po natin na sa buhay ni Paul, yung full transformation po ng kanyang buhay from being a prosecutor of Christians to being a follower of Jesus Christ. So, dito po makikita po natin yung God's redemption, na no one is beyond God's redemption. And personal transformation is possible sa Panginoon. So, kahit po yung mga tao na nasa maling gawi, kaya po siyang baguhin ng Panginoon. Katulad ng ginawa niya po kay Pablo. So, as we all know, si Pablo, siya po isang Pariseo. So, siya po ay well-educated man. Siya po ay matalino. Na-master niya po ang Hebrew Bible, ang Jewish tradition. He is a good writer and debater. So, he's a lawyer. So, makikita po natin na yung intellectual capacity niya ay super taas po talaga. At dahil po doon, nagkaroon po siya ng tendency to be self-righteous. Or yung sa ibang term, tinatawag po siya na parang religious extremism. Kung saan, with the idea na sinusunod nila yung kalooban ng Diyos, kaya nag-implement sila ng mga bagay even if it is violence na or brutal na siya. So, yun po. So, sinasabi po dito, pinapakita po sa aral pong ito yung idea na your past will not or will no longer define your future.
as long as ikaw ay nasa Panginoon na. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, the new creation has gone. The old is gone and the new is here. So, di ba po, pag nakilala natin ang Panginoon, ang lumang tayo ay nawawala na siya. At napapalitan po siya ng bagong pagkatao natin. Which is, ang identity natin ay nakadikit na kay Jesucristo. At hindi na sa ating nakaraan, hindi na sa ating history, hindi na sa ating family background. Hindi na po ganon. So, if magre-reflect po tayo, especially nung panahon na unang-unang nakilala po natin ang Panginoon, nung tayo po ay nabaptize, di ba, yung desire po ng ating puso na to live according to the will of the Lord, na makilala siya at mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban, na talikuran lahat ng mga ginagawa natin nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, yon. So, di ba, napakaganda po nung yung transformation. At ito po, si Paul, pinili po niya yon. Yung transformation na yon, pinili niya po yon. Hindi po siya, ako po ay naniniwala na ang pagkilala po natin sa Panginoon, dapat mo po siyang piliin. You have the option at kailangan mo po siyang piliin. At kailangan mo pong piliin na mag-transform ka at sundin ang Panginoon at sumunod sa kalooban ng Panginoon. So, yun po yung unang point na gusto ko pong mabigyan ng emphasis. Pangalawa po is yung characteristic ni Paul na pagiging courageous and yung kanyang perseverance po, even in the midst of challenges. So, as we all know, si Paul, bago po niya makilala ang Panginoon, ay naging blind po siya. Siya po ay nabulag. And through prayer and nung na-receive niya po yung Holy Spirit, siya po ay pinagaling ng Panginoon at siya po ay muling nakakita. Pero in spite of that being blind, siya po ay nakilala niya po ang Panginoon, 'di ba? Even in the difficult situation, doon niya po nakilala ang Panginoon. At doon din po siya nag-decide na sumunod sa Panginoon. So, and after that, hindi lang po yan, after knowing Jesus Christ at pinili niya po na sumunod sa Panginoon, siya po ay nakaranas na sobrang daming persecution. Sobrang daming he encountered stoning, imprisonment, so sleeplessness, hunger. So sobrang dami niya pong naranasan na paghihirap. Pero even in the middle of that, siya po ay patuloy na nag-spread ng salita ng Panginoon, ng gospel. So even sa loob ng kulungan, siya po ay nagsusulat. Imagine out of sa New Testament, 13 books po ang sinulat ni Apostle Pablo. So, ganun po yung courage niya at perseverance niya na i-spread ang salita ng Panginoon. Dahil pinili niya po yon. Pinili niya po na sumunod sa kalooban ng Panginoon at sumunod sa calling sa kanya ng Panginoon. Di ba ang galing po ni Lord kung paano niya ginamit si Pablo bilang isang good lawyer, debater, writer. Ginamit po yun ng Panginoon. Yung kanyang talento na yun, ginamit po yun ng Panginoon. At tinawag mo nga po siya sa Bible na he is an instrument. He is an instrument to spread the gospel. So yun po. So sabi po sa Romans 5:3-4, but we also glory in our sufferings as it produces perseverance, characters, and characters hope. So, yun po. So, sabi din po sa 2 Corinthians 12:7-10, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. So, di ba? Napakagaling po. Ito po yung pinanghawakan ni Apostol Pablo na kahit siya ay mahina, para sa kanya siya ay malakas. Sapagkat nasa kanya po
ang grace, ang kahabagan ng Panginoon. So, dito yung makikita po natin yung courage niya. Hindi po siya walang fear pero meron po siyang confidence. Meron po siyang confidence doon sa calling sa kanya ng Panginoon. So, kaya even in the midst of trials, siya po ay nagpatuloy sa kanyang calling na i-spread ang salita ng Panginoon. Yan. So, tapos pangatlo po na point na gusto ko pong ma-emphasize is yung kanyang humility and gratitude. Si Paul, alam po niya na ang lahat ng ating kalakasan, ang lahat ng ating achievements, strength, galing po yan sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 15:10, "But by the grace of God, I am what I am. And by His grace to me was not without effect. No, I worked harder than all of them, but the grace of God was with me." So, di ba pinakita po dito ni Apostol Pablo na siya ay si Pablo. Hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa grasya ng Panginoon. So, yung humility niya po na hindi niya po inako na dahil po yun sa kanyang mga good deeds, sa kanyang pagtatrabaho, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, hindi po yun Pero sa kanya, sinasabi niya na it's not me, but it's God's grace. So, ang lahat ng yon, nagagawa niya ng lahat na yon dahil sa grasya ng Panginoon, dahil sa grasya sa kanya ng Panginoon. At ang Panginoon ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan para gawin yon. So, di ba, napakagandang isipin po na yung puso, yung isipan at yung puso ni Pablo, in spite him having that high education, masasabi natin na siya ay matalino, well-educated, pero yung humility niya, pagdating sa Panginoon, nandoon na hindi niya ipinagyabang kung ano yung meron siya, kundi para sa kanya lahat ng iyon ay grasya lamang sa kanya ng Panginoon. So, yan. So, pang-apat po na punto na ating tatalakayin ay yung contentment. So, as we know, si Paul, sobrang dami niya pong sinacrifice sa kanyang pagsunod sa Panginoon. So, ang dami rin po niyang mga paghihirap na naranasan. Pero, sinabi niya po sa Philippians 4:11-13, ito po ay binanggit niya sa Philippian Church, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content in whatever the circumstances. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, well-fed or hungry, whether loving in plenty or in want. I can do all things through God who gives me strength. So, dito po, naipakita po niya na walang anumang material na bagay dito sa mundong ito ang makakapag-satisfy kay Paul. Sapagkat naranasan na niya po yung may magkaroon at naranasan na rin po niya yung wala. Naranasan na niya yung mabuhay siya sa kanyang mga wants at naranasan na rin niyang magutom. Pero sabi niya doon, wala sa anuman yun ang makakapag masatisfy sa'yo. At ang sekreto na na-discover niya ay yung pagiging kontento, yung pagiging satisfied natin kung nasaan tayo. At siya, naniniwala siya na lahat ng bagay nasa plenty or nasa less man siya, magagawa niya lahat yon sa pamamagitan po ng Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Diba? Kung i-reflect po natin sa ating panahon, minsan na-experience po natin na kahit na
material things or pera or fame, lagi pong may kulang. Lagi pong may kulang sa puso kasi yun po yung bagay na hindi po ma-feel na kahit na anong material possession sa mundong ito, kundi po yung joy na manggagaling sa Panginoon. Yung joy po na yun na from God, matututunan po natin na ma-appreciate yung mga bagay na meron tayo, even yung smallest things na akala natin wala lang siya, pero kapag yung joy po natin, yung nasa Panginoon, yung joy natin nasa Kanya, yung mata natin nakatingin sa Kanya, yung mga small things po na to, nakikita natin siya as blessings. Minsan yung mga trials, yung mga problema, yung mga crossroads, hindi natin siya nakikita as problema, nakikita natin siya as blessing in disguise. Kasi yung joy po natin nasa Panginoon. At yung joy natin, alam natin na anumang sitwasyon yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng kalakasan para harapin yon. So, yun. Diba? Napakaganda po nung isa po ito sa mga Bible verse na lagi ko pong binabalikan. Especially nowadays na syempre po tayo bilang tao, marami po tayong mga needs, marami po tayong mga gustong ma-achieve. Pero every time binabalikan ko po itong verse na ito, I learn to appreciate po yung existing, yung present, kung saan po tayo dinala ng Panginoon, kung saang lugar po tayo dinala ng Panginoon, kung sino po yung mga taong nilagay niya po sa paligid natin. So, natututo po tayo na mag-grow kung saan po tayo dinala ng Panginoon, ma-appreciate even the smallest things, and to grow from it, at ma-share din po yung salita ng Panginoon. So, yon. And then, last po, dito sa list na ating aaralin ngayon is si Paul. He know his priorities po. He know his priorities straight. Sabi niya dito sa Philippians 1:21, to live is Christ, and to die is gain. Ang ganda po ng sinabi niya po dito, di ba? To live is Christ, and to die is gain. Kitang-kita po natin dito kung paano si Paul, binigay niya po yung buong buhay niya sa paglilingkod sa Panginoon. Na para sa kanya, kung siya ay mamamatay sa Panginoon, yun ay kanyang kagalakan. Di ba? Sabi po dito sa Philippians 3, verse 7 to 9. But whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by my faith. Sabi sa 10, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of sharing in His sufferings, becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Diba? Ang ganda po ng kanyang sinabi dito na para sa kanya, lahat ng mga bagay, basura yon compared po sa relationship niya kay Jesus Christ. Diba? Napakaganda po ng kanyang puso, napakaganda po ng kanyang isipan, kasi yung priorities niya po, straight po yung kanyang, nakafocus po yung kanyang mata, nakafocus po yung kanyang puso, nakafocus po yung kanyang isip kay Jesus Christ. And even siya ay nagsisuffer, even siya ay meron or wala sa kanya yun eh. Basta para kay Paul, maglilingkod siya sa Panginoon, susundin niya ang Panginoon, at masaya siya na siya ay nag-share sa suffering ni Jesus Christ. So, napakaganda po ng kanyang puso, at
kaya po pala isa po siya sa mga Bible characters na sobrang dami po nating aral na matututunan from lalo na po sa kanyang transformation bilang isang Kristiyano. So, ayun po, ito po lahat yung mga characteristics ni Pablo na natutunan natin ngayon, yung kanyang pagpili sa transformation, nang makilala niya ang Panginoon, ang kanyang courage and perseverance na magpatuloy in spite of the circumstances, ang kanyang humility and gratitude, and also ang kanyang lesson about contentment, and lastly, yung priorities niya. And his priority is Jesus Christ. So, yun. So, bago po tayo magtapos, I hope marami po tayong natutunan sa araw pong ito. Bago po tayo magtapos, tayo po isil po natin itong ating pag-aaral sa isang panalangin. Ama, Heavenly Father, purihin ka, pasalamatan ka, dakilain ka, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga salita, Panginoon, na ibinigay mo po sa amin ngayon. Salamat, Lord, sa buhay po ni Apostol Pablo, Panginoon, na ipinakita mo sa amin, Panginoon, kung paano po ba mamuhay ang isang Kristiyano na nanaayon sa iyong kalooban. Kristiyano na nagnanais na sumunod sa iyong yapak. Salamat, Panginoon, sa mga aral na niremind mo kami, Panginoon, na piliin po, Lord, yung transformation. Ngayon po na kilala ka na po namin, kilala po namin ikaw na aming tagapagligtas, na aming Savior, Lord, na piliin po namin araw-araw, Panginoon, na sumunod sa yapak mo. Talikuran, Panginoon, anuman po ang aming nakaraan, anuman po yung aming maling gawi, Panginoon, at sumunod sa iyo. Para kami, Panginoon, ay maging liwanag din po sa mga tao na nananatili sa dilim, sa mga tao, Panginoon, na patuloy na naghahanap at nagsisik, Panginoon, na makilala ka din. Salamat, Lord, sa buhay ni Pablo na niremind po kami na magkaroon po kami ng courage, ng perseverance, na mag-share ng iyong salita sa kabila po ng aming mga pinagdadaanan na mga problema, sa mga trials po, persecution po na aming pinagdadaanan, na kami po ay manatiling liwanag, Lord. Ma-share po ang iyong mga salita, makapag-encourage po ng iba na makilala ka po at yung identity po nila, Panginoon, makita sa iyo at sa iyo lamang po at hindi sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa learning na itinuturo mo sa amin, na kami po, Lord, ay magkaroon po ng contented heart, Panginoon, na whether we are in plenty or we are in lesser situation, Panginoon, kami po ay magpapasalamat sa iyo at i-appreciate ang aming sitwasyon sapagkat alam namin, Lord, na saan man kami, saan lugar mo man kami dalhin, sino man po ang aming mga kasama, ikaw po, Panginoon, ang nagdala sa amin doon, at yung confidence namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Salamat, Lord, sa wisdom na ibinigay mo, na magkaroon kami, Lord, ng humble heart at ng gratitude towards you, Lord. Lahat ng mga bagay pong ito, hindi po namin ito magagawa kung hindi sa grasya mo, kundi sa iyong kahabagan sa amin, Panginoon. Na wala po kaming maipagmamalaki sa iyo sapagkat ang buhay namin galing sa iyo, ang aming kalakasan, ang aming mga trabaho, ang aming mga pamilya, lahat ng ito, Panginoon, galing sa iyo ito, Panginoon. You alone, your grace alone, Panginoon, at hindi because of our work. Salamat, Panginoon, dahil sa buhay ni Apostol Pablo, ni-remind mo kami na tumingin po sa iyo, na ikaw po yung aming maging priority sa mundong ito.
Sapagkat alam po natin Lord, na ang buhay po dito sa mundong ito ay panandalian lamang. Ito ay hiram lamang, Panginoon. At habang kami ay nandito sa mundong to, matuto po kaming tumingin sa iyo. Matuto po kami na yung aming plans, yung aming mga iisipin, yung aming mga nanaisin, yung aming mga gagawin, Panginoon, ay patungo po, Panginoon, sa eternal life. At hindi po, Lord, sa panandaliang stay po namin dito sa mundong ito. Salamat, Panginoon, sa mga aral pong ito. Salamat, Lord, sa courage, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ang reminders po na ito, sa mga salita na inaral po namin ngayon. Lord, kayo po ang magsilang mga aral pong ito sa aming mga puso nang mai-apply po namin siya, mai-remind po kami sa aming pang-araw-araw na gawain na itong mga aral po ni Apostol Pablo. Lord, we also pray na katulad po namin, Panginoon, tulungan niyo din po yung mga tao na patuloy na nagsisik po sa inyo, na makilala po ikaw, at kayo po yung maging liwanag sa kanilang buhay, Panginoon. Totoo, Panginoon, na ang hirap mabuhay sa mundong ito kapag wala ka po sa buhay namin. Sobrang hirap po magpatuloy, sobrang hirap pong ma-handle ng mga problema kapag wala po ikaw na nagdadirect sa buhay namin. Panginoon, itataas po din na po namin sa panalangin ng mga taong may mga karamdaman ngayon. Kayo po, Panginoon, ang kanilang maging kalakasan, at even in the midst of pain, sila po ay tatawag sa iyo, sa iyong pangalan, bilang aming dakilang manggagamot. We also pray, Panginoon, sa aming church, sa bawat member ng aming church, sa aming mga pamilya, sa aming mga kaibigan, sa mga taong aming nakakasalumuha, Panginoon, na magpatuloy po kami bilang liwanag, Lord, na kapanin mo po kami bilang liwanag mo, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami, Lord, na ang pagkakakilala sa iyo, doon lamang po magkakaroon kami ng direksyon. Doon lamang po kami magiging maayos. Doon lang po kami magkakaroon ng confidence. We also pray, Lord, sa aming mga pastors. Patuloy niyo po silang ingatan. Pagpalain, Panginoon, ang kanilang mga pamilya, Panginoon. We also pray for our country, Lord, sa bansang Pilipinas, sa aming mga leaders, Lord. Kayo po ang manguna sa kanila, Lord. Ano man po ang mga personal desires, Lord, tanggalin mo po yan, Lord. Remind them, Panginoon, na ang mundong ito, Panginoon, panandalian lang kami dito. So, dapat ang mga tao po na nasa aming leadership ay maglingkod ng naayon po sa kanilang calling, naayon po sa kung saan po sila tinawag, maglingkod po sa mga tao. Salamat, Panginoon. Salamat, maraming salamat sa iyo, kasi hindi ka po nagsasawa, Panginoon, na mag-remind sa amin na ituwid kami, Panginoon. Thank you po for the Holy Spirit, for Jesus Christ, O Lord. Salamat, Panginoon. Saliyuhan mo po, Lord, ang panalangin pong ito. Lahat ng ito ay tinataas namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you po, and have a good day po. Bye-bye.